Kung sabihin ng palasyo na wala ng panahon, itigil nyo yan, ay walang matutuloy na impeachment. Pero pag ang basbas ay meron, ay matutuloy yan kahit na ano pa man po yung magiging dahilan yan. Hindi naman siya appointee ng Pangulo kung hindi hinalal yan ng sambayan ng Pilipino. Welcome back po sa Pilinfo TV. Once again, suportahan po natin ang ating local tourist destination sa Pilipinas. Katulad ng ating background, yan po ang Puerto Galera White Beach sa Oriental Mindoro. Kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, paki-subscribe na po yan. And then click nyo po yung notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Paki-like and share po lagi ang ating mga videos kung inyong nagustuhan para mapanood din ng iba. So about impeachment pa rin po ang ating pag-uusapan. So ang sabi ng presidente, hindi niya suportado yung pag-file ng impeachment cases kay VP Sara. After nun, 2 impeachment cases ang isinampa. And then naman may alingas-ngas na sa House of Representatives meron nang nangangalap ng pirma para i-railroad yung impeachment complaint at idiretso na doon sa Senado. So sino nga ba masusunod talaga dyan sa impeachment na yan? Sino mas may authority para matuloy yan? Si Tambalustay ba? O si BBM? PBBM? So ipapaliwanag po yan ng ating napakagaling na attorney, si Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. Panoorin po natin. Kung sabihin ng palasyo na wala ng panahon, itigil nyo yan, ay walang matutuloy na impeachment. Pero pag ang basbas ay meron, ay matutuloy yan kahit na ano pa man po yung magiging dahilan yan. Madali lang po ang mag-akusa. Ang mahirap lamang po ay kung meron ba silang pruweba. Pero pag yung paghahain ng impeachment, madaling-madali po nilang gagawin yan kung gugustuhin po ng palasyo. Masasabi niyo ngayon, Attorney Lambino, sa mga nangyayari ngayon sa Vice Presidente? Well, mahalagang-mahalaga ang posisyon ng Vice Presidente ng Pilipinas dahil sabi nga, alinsunod na rin sa ating saligang batas, isang ano na lang yan, tibok ng pulso na lang yan ay siya na ang ating Pangulo. At kaya pangalagaan natin ang ating Vice Presidente. Kahit na sino pa man ang nakaluklok dyan, respetuhin natin ang opisina na kanyang hinahawakan at kailangan ibigay sa kanya ang kaukulang respeto. Dahil hindi naman siya appointee ng Pangulo kung hindi hinalal yan ng sambayan ng Pilipino. Ibinigay ng sambayan ng Pilipino ang kanilang tiwala at suporta sa kanya na kung ano pa man at may hindi magandang mangyayari sa nakaupong Pangulo ng Pilipinas, siya ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Tama ka dyan, Attorney. Binababoy siya ngayon ng mga congressman na ang boto nasa 100 to 300,000 lang. Si VP Sara, 32 million ang bumoto dyan. Ganun karami ang sumusuporta sa kanya, ang nagluklok sa kanya sa pwesto. Na siya ang susunod na mamumuno ng bansa. Kaya importante na yan ay respetuhin ng sambayan ng Pilipino. Opo, at mukhang may nagbabadyang ikatlong impeachment case laban kay VP Sara. Attorney, sa inyong pong karanasan bilang abogado, may panahon pa po ba ang Kamara, ang Senado? Dahil malapit na po ang campaign period. Alam naman po natin, political issue po ang mga politiko rin ang magiging magpapasya kung guilty ba ang VP o hindi sa mga ibinabatong issue sa kanya. Siguro liwanagin natin yung proseso ng tinatawag nating impeachment. Ano ba ang katumbas ng salitang impeachment sa Tagalog o sa wikang Pilipino? Ang ibig sabihin po ng impeachment ay inaakusahan ang isang tao ng hindi kanais-nais na ginawa niya na salungat sa saligang batas kung kaya't inihahain ang isang akusasyon sa Kongreso ng Pilipinas upang maaari siyang matanggal sa pwesto na kinaluluklukan niya o kaya'y
masensure or ma-reprimand. Depende na po yan sa magiging hatol babaya ng Senado kung ang impeachment ay ihahain ng Kongreso or yung mababang kapulungan sa Senado. Itong mga nagsampa ng mga kaso ngayon ng impeachment sa Kamara de Representante, kung ano-ano yung kanilang mga binabanggit dyan ay malamang ito yung sinasabi ng provision ng Constitution sa Article 11, Section 3 ng ating saligang batas 1987 Constitution. Ito yung accountability of public officers. So, ang mga grounds for impeachment o pwedeng maging akusasyon dyan ay treason, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at saka other high crimes. Alam naman po natin na ang mag-i-initiate ng impeachment ay yung mababang kapulungan. At ang mababang kapulungan, anuman ang sabihin ng nakaupong Pangulo ng Pilipinas, susunod po ang mababang kapulungan. Kaya walang magtatagumpay na impeachment diyan sa mababang kapulungan kung wala po ang basbas ng palasyo ng Pilipinas. Maliban lamang kung ang inaakusahan ng impeachment ay yung mismong Pangulo ng Pilipinas. Tama kayo dyan, attorney. Kaya abangan namin ngayon kung matutuloy ba yung impeachment na yan, kung anong move ng Kongreso. Kung kabaligtaran ba ng sinasabi ni PBBM ang mangyayari. Ayon sa kanya, ayaw niya ng impeachment, pero may nag-file. At may alingas-ngas na mayroon nang nangangalap ng boto diyan sa House of Representatives. Sabihin ng palasyo. At susunod yung mga congressmen dyan, kung sabihin ng palasyo na wala ng panahon, itigil nyo yan, ay walang matutuloy na impeachment. Pero pag ang basbas ay meron, ay matutuloy yan kahit na ano pa man po yung magiging dahilan yan. Madali lang po ang mag-akusa. Ang mahirap. Wala pala tayong audio. Tama kayo, attorney. Kung talaga may basbas yan ng presidente, gagawin nila lahat. Gagawa nila ng paraan yan kahit magbigay siguro ng tig $1 bilyon. Bawat pipirmang congressman, hindi malayo mangyari yan. Baka ngayon pa lang lalabas yung pondo ng flood control projects nila. Lamang po ay kung meron ba silang pruweba. Pero pag yung paghahain ng impeachment, madaling-madali po nilang gagawin yan kung gugustuhin po ng palasyo. Opo. Pero nauna na po nagbigay ng mungkahi ang Pangulo, Attorney Lambino, na ayaw niya na masampahan dahil hindi naman na ito nakakatulong sa mga mayorya ng mga Pilipino. After nun, nakadalawa na so far ngayon. May mga report na mukhang 3 impeachment cases ang i-file sa Vice Presidente. So, parang nangangahulugan na walang boses ang Malacanang sa Kamara? Ganito kasi yan, yung paghahain ng pagsasampa ng impeachment case ay pwedeng kahit na sinong mamamayang Pilipino ang magsampa. So, nabasa natin sa na mayroong mga grupo, hindi ko nababanggitin yung kanilang mga pangalan, ang nagsampa ng reklamo. Meron na bang nag-endorso sa reklamo nila na congressman? Kasi kung wala, hindi yun papansinin ng Kamara. Pero pag ang nagreklamo ay isang membro mismo ng Kamara, at sa tingin ko ay itong mga makabayan group na sinatawag natin, ay sila ay nagsampa ng kaso at meron na namang mga susunod pa magsasampa. So ibig sabihin yun, kailangan pansinin na yan ng Kongreso ng Pilipinas. At ito ngayon ay titignan nila kung sapat ba yung forma, meron bang batayan, at meron pang calendar dyan na maghahain na sila ng kanilang resolusyon. So, yan ay papasok na sa kaukulang committee. At ang kaukulang committee dyan ay yung Committee on Justice, most likely. Yan ang didinig dyan. At kung ano man magiging resolusyon ng Kongreso mamaya ng Committee on Justice, pupunta na yan sa plenaryo. Uulitin ko, kung talagang yung sinasabi ng Pangulo na wala nang panahon, tigilan mo na yan at kailangan asikasuhin natin itong ating bansa at total election na next year, wala nang panahon dyan, ay sana totoo yung
ganon na payo o kaya mensahe ng Pangulo o ng Palasyo. Pero pag itutuloy pa rin yan ng Kongreso ng Pilipinas, ay ibig sabihin ay taliwas doon sa sinasabi sa ginagawa. Dahil tulad ng sinabi ko, Ibig sabihin, attorney, niloloko lang tayo ni PBBM. Pinapasakay lang Pilipino. Sinasabi niya against siya sa impeachment, pero mukhang sinasabihan naman niya yung kanyang pinsan na bilisan yung proseso ng impeachment. walang anumang aksyon ang Kamara de Representante dyan ang papasa kung wala po ang basbas ng Pangulo o ng Malacanang. Iyan po yung talagang kaugalian dyan. O kaya iyan po yung parang tradisyon dyan. Kaya hindi maaaring magkaroon ng isang speaker o kaya maging mataas na ang katungkulan na congressman dyan sa mababang kapulungan kung wala po ang basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Sa messaging naman po, Attorney Lambino, sa taong bayan, dahil ultimately, susubaybayan ng taong bayan ang mga proceeding dyan sa mababang kapulungan. Pero ang malinaw dito kasi, ang impeachment ay isang magastos. Pangalawa, iyan ay magkakawatak-watak ang bansa. Marami ang masasaktan. Masasakripisyo ang ekonomiya ng Pilipinas. At attorney, maraming politiko rin dyan, lalo na sa mga congressman. Marami ang kakapalang bulsa dyan. At yung taong bayan ay maaaring magkaroon ng kaguluhan. Pwedeng mangyari yon. At yun ay sana ang wag na nating hindi na sana matuloy yan o hindi na ipagpipilitan pang gawin yan. Kasi 32 million alalahanin natin. 32 million na Pilipino ang bumoto kay Vice President Inday Sara. Hindi pwedeng baliwalain natin yung boses ng 32 million. At palagay ko ay hindi papayag ang Pilipino na matatanggal si Inday Sara sa kanyang posisyon. Kung sakali man na makuha yung 1/3 na boto ng mga membro ng Kamara para maisampa yung kaso sa Senado, ay sa tingin ko hindi rin makukuha yung 2/3 sa Senado para siya ay makumbik o kaya matanggal sa pwesto bilang... Yan ang magandang balita, attorney. Kung pumasa man sa mababang kapulungan, may stop yan sa Senate. Dahil maraming kaalyado doon si VP. Vice Presidente. Kaya ang aking palagay dyan ay isang malaking istorbo sa ating bansa, malaking sakripisyo para sa ating bayan at ang kahirapan sa ating bansa ay laganap. At kailangan ang pamahalaan ngayon, lalong-lalo na ang Kongreso ng Pilipinas at ang Senado at siyempre ang Palasyo, pagtuon ng pansin muna itong mga problema ng sambayan ng Pilipino na hindi politika. Kasi ang impeachment ay isang political action kasi yan eh. Politika lang yan, hindi naman po yan para matugunan ang kahirapan o ang problema ng bayan. Bagkos magdadagdag pa ng malaking problema sa sambayanan yan pag yan ay kanilang ipagpipilitan at itutuloy na gawin. Sir, bago lang si Partner Admar, malapit po kayo kay GMA. Kongresista po ngayon si Madam. Hahayaan niya po ba? Tingin niyo sa pagkakakilala niyo po sa inyong dating kliyente na may impeach ang Vice Presidente? At ano sa tingin mo at napag-usap? Nandiyan pa si former President Gloria Macapagal Arroyo. Kahit paano, powerful pa rin yan. May boses pa rin yan. Hindi niya papayagan ma-impeach si VP Sara. Po ba ninyo yan, sir, nung 2 linggo nakakaraan na kayo po ay nagkaroon ng huntahan sa dating Presidente ng Pilipinas? Nung nagkausap kami 2 weeks ago, hindi namin napag-usapan yung tungkol dyan sa mga hakbangin na pwedeng gawin nila kay Vice President Inday Sara. Pero sa aking palagay ay nakaranas din ng ganyang kahirapan si dating Pangulong Gloria Arroyo nung siya ay Pangulo pa. Kung ilang mga reklamo ng impeachment ang inihain ng mga katunggali niya sa politika. At hindi naman
nagtagumpay yan, naging mainit yung mga debate doon sa Kongreso nung mga panahon na yon, pero hindi nakakuha ng 1/3 na boto yung mga nag-ain ng reklamo na impeachment kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero yung ombudsman na nakatalaga noon na inappoint ni dating Pangulong Gloria Arroyo na hindi naman nagtapos ang kanyang termino nung bagong presidente na si dating namayapa ng Presidente Noynoy Aquino, si Ombudsman Merceditas Gutierrez, na-impeach siya. Na-impeach siya sa House of Representatives. Pero bago mag-umpisa yung hearing sa Senado, minabuti ni Ombudsman Merceditas Gutierrez na mag-resign na lamang sa kanyang pagiging ombudsman kaya hindi na nagkaroon ng hearing sa Senado. Sa ating history ng impeachment magmula noong 1987, dadalawa pa lamang ang nai-impeach, si dating Pangulong Joseph Estrada at si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaya tignan natin kung itutuloy pa rin ng Kamara yan na ipagpatuloy yung impeachment na inihain ng kung sino man mga nagreklamo at babaliwalain nila yung binabanggit ng Pangulo na huwag nang ituloy yung impeachment ay kung makakakuha nga ng 1/3 na boto. At tulad ng sinabi ko, ano man ang magiging aksyon ng Kamara dyan, ay kung ano ang nais ng palasyo, yun ang masusunod. Okay, so abangan po natin kung matutuloy ba ang impeachment. Pag po natuloy yan, ibig sabihin, niloloko na naman tayo ni PBBM. Ang daming B. Hindi na nga nangyari 20 pesos na bigas. Eto na naman, lolokohin na naman tayo sa pagsasabing hindi niya suportado yung impeachment complaint or mga impeachment proceedings para kay VP Sara. Kasama pa dyan yung mga nawawalang pondo ng taong bayan. Yung pondo ng PhilHealth, binentang tunay-toniladang ginto, mga pondo pa ng ibang GOCCs na nawawala. So abangan po natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Salamat po.